Bongbong R. Marcos Jr., kasama ang lahat ng lingkod bayan ng Pilipinas at ng lalawigan ng Pangasinan. Sa atin din po mga kaprobinsya na mabibigyan ng tulong mula sa ating Pangulo, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng mga opisyal, kawani ng lalawigan at mga mahigit na 3 milyong Pangasinense, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, dahil hindi po siya humihinto sa pagtulong sa ating probinsya. Para po sa kaalaman ng lahat, ang magandang pagtutulungan ng Malacanang at ng Provincial Government of Pangasinan ay nagbibigay ng bagong sigla at pag-asa para bumangon muli pagkatapos ng kalamidad. Ang tulong na ipapamahagi ngayong araw na ito ay magbibigay ng matamis na ngiti para sa ating mga kababayan na lubos na umaasa sa tulong ng national government. Maraming salamat po muli, Pangulong Bongbong Marcos, sa inyong tulong at pagmamahal sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat, Governor Gico. Upang magbigay ng kanyang pananalita, ikinararangal po nating tawagin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat at sa ating mga bisita ngayon. Magsiupo po tayo. Nandito po, kasama po natin, kagaya ng pag-iikot namin, ay lagi nung sinasama yung mga iba't ibang membro ng kabinete para makita nila kung ano ang maitutulong ng kanilang mga departamento sa ating mga ginagawa. Dahil nga, nagsimula po itong presidential assistance, nagsimula po ito dahil sa El Nino. At wala talaga natuyot lahat, kaya kailangan natin tulungan ang ating mga magsasaka at saka ang ating mga isda. Kaya unang-una po, ang sinama ko po, Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel. Andyan din po para maganda ang koordinasyon sa gitna ng national government at saka ng local government. Andito po ang Secretary ng DILG, Secretary John Vic Remulla. At saka ang laging first responder ng national government. Sa pagka may sakuna, pagka may disaster, siya po ang nauuna galing sa national. Dahil ang nauuna naman talaga lagi ang mga local. Pero pagka nakapasok na ang national, siya po ang nauuna, ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Dahil sa bagyo, umiikot po, galing po kaming Isabela, galing po kaming Nueva Vizcaya, para tignan kung ano ang nangyari dito sa nakaraan na si Pepito na dumaan doon sa mga lugar na yon, para tignan kung ano ang mga nasira sa ating infrastruktura at kung ano ang mga kailangan ayusin at baguhin. Andito po ang ating Secretary ng DPWH, Secretary Manny Bunuan. Ito po siguro kilala na ninyo at hindi ko na kailangan ipakilala ang ating DAR Secretary, Secretary Conrado Estrella. Dahil din po sa bagyo, ay ganun din po, tinitignan po ng ating Secretary of Energy kung ano ang gagawin para maibalik ang kuryente sa mga lugar na sa ngayon ay wala pang kuryente dahil maraming naging problema, nagbagsakan ang mga poste, nasira ang mga wiring. Kaya nandito po ang Department of Energy Secretary Popo Lutilla. Ang kinatawan ng ikalimang distrito
ng Pangasinan, Ramon Guico Jr., ang kinatawan ng ikatatlong distrito ng Pangasinan, Rachel Arenas, Gobernador ng Lalawigan ng Pangasinan, Ramon Guico III, at ang Vice Gobernador ng Pangasinan, Mark Ronald Lambino, Alkalde ng Bayan ng Lingayon, Leopoldo Batawil, at iba pang mga lokal na punong ehekutibo na nandito na ating kasama, lahat ng mga opisyal, mga mayor na nandito. Nakita ko yung mga ibang mayor ng Pangasinan ay nandiyan, mga board member, barangay officials at lahat po ng aking kasamahan sa pamahalaan. At ang pinaka-importante na kasama natin dito ngayon ay kayo po ang mga beneficiary dito sa ating ibinibigay na presidential assistance. Mga minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Nagtitipon tayo hindi lamang upang magbigay ng tulong sa ating mga mamamayan, kundi upang maghatid ng suporta at pag-asa para sa lahat ng naapektuhan ng magkakasunod na bagyong tumama sa ating bansa. Sa nagdaang mga linggo, naramdaman natin ang hagupit na kalikasan na dulot ng climate change o pagbabago ng klima. Ngunit kasabay nito, nasaksihan din natin ang diwa ng ating bayanihan. Sa bawat puso na nagmamalasakit at sa bawat kamay na tumutulong, malinaw ang ating mensahe. Sa harap ng unos, hindi tayo nag-iisa. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang ating mga ahensya, lokal na pamahalaan, organisasyon at individual na patuloy na ibinibigay ang kanilang makakaya upang mabilis na maihatid ang tulong sa mga nangangailangan. Higit sa lahat, taus-puso akong nagpapasalamat sa ating mga first responder na hindi alintana ang panganib, masiguro lamang ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Yan po, yung ating mga first responder, yung mga local na official, yung ating mga LGU executives, yung ating mga pulis, yung ating mga iba't ibang departamento ng probinsya, at yung mga national offices na nandito sa probinsya na tumulong din sa naging first responder din. Ay maraming salamat dahil alam ko naman ay patuloy ang inyong trabaho dahil nagbago na nga ang klima ngayon. Dati pagka may bagyo, pagdaan ng bagyo, saka tayo papasok at gagawin natin lahat. Magbibigay tayo ng relief goods, magbibigay tayo ng tulong. At pagkatapos niyan, babalik na kami, uuwi na kami ng Maynila. Ngunit ngayon, dahil sa 23 araw na nakaraan, dumaan ang 6 na bagyo. Kaya't wala pong pahinga, wala pong mga tulog yan. Yung iba hindi na kumakain dahil sa dami ng trabaho para maihatid ang tulong sa mga nangangailangan. Kaya't maraming salamat. At yung pagod at ang sakripisyo ninyo ay maraming nasalba na tao at maraming natulungan na tao na naghihirap dahil sa mga nasalanta dahil sa mga bagyo. Ngayong araw, ihahatid natin ang suporta at malasakit para sa mga magsasaka, mangingisda at kapuspalad ng pamilyang Pangasinense na labis na naapektuhan ng mga nagdaan na bagyo. Sa pangunguna na tanggapan ng Pangulo, maglalaan tayo ng tigsa 10,000 piso para sa 5,000 magsasaka at mangingisdang na benepisyaryo. Layunin itong maging unang hakbang upang makaahong muli ang inyong mga kabuhayan. Kasama ng Department of Agriculture, kasama ng DSWD at DOLE, titirin din natin na matutulungan ang bawat pamilyang naapektuhan ng bagyo upang manumbalik ang sigla ng inyong pamumuhay. Kaugnay nito, inaatasan ko ang ating mga ahensya at mga lokal na pamahalaan
na lalo pang paigtingin ang pagtugon sa pangangailangan ng mga Pangasinense. Inaatasan ko naman ang DSUD, yung ating housing, at ang DSWD na maging masigasig sa paghahandog ng pansamantalahang tirahan para sa mga pamilyang nasalanta. Makakaasa rin kayo na hindi natatapos sa pananandalian solusyon ang aming hatid. Titiyakin po namin, doble, triple pa ang ating paghahanda at pag-iingat sa harap ng mga kalamidad na lalong pinalalakas ng tinatawag na climate change. Bilang panimula, hinihikayat ko ang lahat na gamitin ang ating kaalaman, materyales at pondo upang mas maging handa tayo anuman ang pagsubok na dumating sa atin. Tulad ng mga geohazard map, ito po yung geohazard map, ito ang mga ginagawa ng DOST ng Pag-asa. Itong mapa para maipakita kung saan dadaan ang bagyo, anong mga lugar ang maaring tamaan. Kailangan po, ito'y pinamimigay po natin para sa ating mga local officials para po makapaghanda. Ito'y para gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagtiyak ng kaligtasan sa mga lugar na kanilang sinasakupan. Sa wastong paggabay at paggamit ng impormasyon na ito, may iwasan natin ang malalang pinsala ng mga sakuna, lalong-lalo na ang pagkawala ng buhay. Dahil po sa ganitong klaseng sistema, may pagmamalaki po natin dito sa nakaraang pepito sa buong Pilipinas, di po tayo nagkaroon ng casualty ni isang Pilipino hindi namatay dahil sa ating paghanda para sa pagdating ng bagyo. Para naman sa ating mga magsasakang labis din na naapektuhan ng nakaraang sakuna, patuloy tayong lumikha kasama ang mga siyentipiko ng makabagong kagamitan sa pagsasaka na matibay at angkop sa pagbabago-bagong panahon. Makakaasa rin kayong may nakahanda tayong lagi na buffer seed at iba pang assistance ng sa gayon ay matulungan namin kayo sa pagpapalakas muli ng inyong sakahan. Inatasan ko na rin ang Department of Agriculture na pakikipagtulungan sa ibang sangay ng pamahalaan na siguraduhin matulungan ang mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Mga kababayan, ang laban na ito ay laban natin lahat. Hindi kayang harapin ng pamahalaan ang hamong ito na nag-iisa. Naniniwala ako na sa pagkikipagkapwa at pagtutulungan ng bawat Pilipino na sabay-sabay, nakapit-bisig, ay magtatagumpay din tayo. Muli, hinihini ko ang patuloy niyong pakikisama at kooperasyon. Sama-sama natin itayo ang isang bagong Pilipinas na mas ligtas, mas handa, mas maunlad. Isang bansang may malasakit, pakikipagkapwa at pagkakaisa. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas.